Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media. Ngunit bago tayo magsimula ay sisiguraduhin ikaw ay mag-subscribe sa ating channel at pindutin din ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Napakaraming retired generals at kasalukuyang general ang sumuplak dito kay General or Brigadier General Torre Diwata. Tinawag siyang Diwata dahil kamukha niya si Paris Diwata. Dito nga natin mapapatunayan na itong si Brigadier General Diwata na ito ay isa pa lang talagang aso ng unang ginang na si Ismags. Dito nga natin makikita na itong si Ismags na ito ay gustong-gustong talaga ang kinin ang kayamanan ni Pastor Kibuloy at ang KOJC o ang tinatawag nating Kingdom of Jesus Christ ang pangalan ng simbahan ng tinaguriang pastor na ito na si Kibuloy. Patuloy pa rin kasi ang paghunting dito kay Kibuloy na ito na tila ba nasasangkot sa napakaraming issue. Isa nga rito ay ang tinatawag nating human trafficking o ang pagmumolestya sa mga babae. Kaya itong si Liza Smugs na ito ay kinuha itong oportunidad din na ito upang angkinin ang kayamanan ni Pastor Kibuloy. Dito nga rin natin makikita na itong si Tory na ito or si General Diwata na ito ay gusto rin makihati sa mga makukuhang kayamanan ni Liza Smugs. Kaya itong si Brigadier General Diwata na ito ang tumanggap ng trabaho. Dito nga natin makikita na hindi pala lahat ng nasa gobyerno ay tama, kundi halos lahat ng nasa gobyerno ay tila ba talaga pang sariling interes lamang ang iniisip at gusto lamang yumaman. Senator Amy, bumanat na naman itong si Senator Amy na ito at ipinakita na tunay ngang hindi pala talaga siya sumusuporta dito sa mga Duterte at tila ba pinaglaruan ang mga DDS at pinakita ang kanyang tunay na kulay bilang isang kapatid ni Presidente Kuting. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At kung bago ka pa naman at sa ating mga solid viewers naman natin dyan ay maraming salamat naman ho sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Giting, natalo at sablay ka ng bonggang-bongga. Yun lang naman yun eh. Talo ka. Tanggapin mo na ang katotohanan. Pagpahingahin mo na yung mga pulis na kinaladkad mo dyan. At kayo namang mga pulis, kahit dito sa PH Update, binibigyan pa namin kayo ng rason eh. Yung tipong, ay, napag-utusan lang. Ano na eh, mali na yung utos sa inyo, sinusunod nyo pa. Ano, kailan kayo papalag? Pagka nagsalita na yung AFP, yung mga nasa PNP dyan, yung mga napag-utusan na sumusunod lang sa order nitong si Marbil at nitong si Torre, kailan kayo papalag pagka narinig nyo na yung tide nagsishift na yung taong bayan talaga nabubisit na sa administrasyon na to. Wag hong ganon. Pagka mali, mali, wag ho nating ipilit. Natutulog na nga lang kayo dyan sa bangketa eh. 'Di ba? Para saan? Para mapanindigan nyo lang yung mga utos sa inyo nitong si Torre at Marbil. Ginagamit ho kayo sa pamumulitika ng administrasyon na to. Aminin nyo mat hindi, tanggapin nyo man at hindi, nagagamit kayo as ng mga opisyal nyo sa pamumulitika ng mga matataas na opisyal sa ating pamahalaan. Ang hirap po nito, no? Ang talagang nagbibigay ng order diyan sa kubkob, ha? Kinubkob ho eh. 2,000 ba naman? Balita natin, meron pang parating. Diyan sa pagkubkob, diyan sa KOJC compound, talaga hong malamang sa malamang, hindi ho yung bangag ang may utos. Paano ho kung yung palaka yung nag-utos dyan o di naman ho kayo yung tambaluslos. Sila ho talaga ang nagpupumilit na alam nyo yon kamkamin yung mga ari-arian ng KOJC. Mag-comment react ho kayo dyan sa mga punto de vista nitong ating napakahusay talaga ng mga wala na Senator Amy. No? Kung manalo ka man ng senador, ibig sabihin, yung
gagamitin nating automated election, eh, nakausap na ni Lisa Araneta Marcos. Gano'n lang naman ho yun. At kung matalo yung mga kandidato ho natin, isipin niyo ho ito, ganito lang naman yan, eh. Kung noong 2022, wala pa sila sa puwesto, 'di pa sila nakaluklok. Tumatakbo pa lang ho sila ng pagka-presidente at vice president. Meron ng alingas-ngas na itong si Lisa Araneta Marcos na di umano'y nakipagpulong sa mga matataas na opisyal ng Smartmatic. At base dito kay Attorney Glenn Chong, meron daw ho talagang nangyaring hocus-pocus noong 2022. Ngayon, kung noong 2022 hindi pa sila wala pa sila sa kapangyarihan, ano pa lang, malakas pa lang talaga sila sa tao, kasalanan din naman ng sambayan ng Pilipino kung bakit nararanasan natin ang lahat ng ito. Kung yung iba parang sa eskuwela at nag enjoy kayo sa pagpapahirap sa ating mga kababayan sa Davao, yung mga taga Metro Manila, tuwang-tuwa sa mga nakikita nilang nangyayari sa Davao ngayong mga panahon na 'to, ano ho, ibig sabihin ho, mga walang ya din kayo. Mga Pilipino din ho yung mga yun, yung mga nahihirapan na yun, 'no. Kung noong mga panahon na yun, nakuha nilang manipulahin, ang resulta ng eleksyon. Balita nga natin hindi naman gano'n kadami talaga yung boto nitong si Marcos Jr. Pinilit lang isinabay doon sa boto ni VP Sara para hindi siya magmukhang angat. Yun ang nabalitaan natin. Paano pa ho ngayong nasa kapangyarihan sila? Merong pera, impluwensiya, nasa kapangyarihan, nasa kanila ho lahat. Kaya ho sa susunod na eleksyon, talagang ipakita natin na ayaw natin sa mga kandidatong i-endorso ng administrasyon na 'to para mahirapan ho sila kung sakaling mandarayaman sila. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na 'to, pakinggan ho natin ang mga banat nitong si Sir Dado Enrique kaugnay sa mga kabalbalang pinaggagawa nitong si Nicolas Torre. Unang-una trabaho ni ano yun, ni Colonel Pajardo. Okay naman si Jun Pajardo. I have nothing against her. She's just doing her job. Lahat naman yan sila eh. They're doing their job eh. Ngayon ang tanong kung yung ginagawa nilang trabaho tama. Nakakatulong ba sa organization at sa administration as a whole. In fairness yung ginagawa nila yan, ang question, nakakabuti ba sa administration ni BBM or nakakasama? Yung ginagawa pa nila na yan ay a step closer to magulo ang buong Mindanao, yung Davao area specifically, magkaroon ng civil war. Is it a step closer to a situation na explosive na hindi na natin mapipigil? Gusto nila subukan, hindi, ganyan ang mangyayari talaga. Ang ano dyan, mawala yung respeto ng taong bayan sa PNP. Ngayon, Correct. kunyari, trabaho nila yan. Sabihin nila gusto nila sabihin. At yung mga taga-KOJC naman, may legal remedies. At yung korte ang magde-decide kung illegal yung ginawa ng PNP o hindi. Dadating yung punto na yon na matcha-challenge sa korte yan, etc. Tapos na sasabihin ng korte, I'm sure mali ang ginawa ng PNP. Kasi saka nakakita, they're supposed to uphold the law. They're supposed to, trying to uphold the law, na hinahabol nila kunyaring isang fugitive na si Pastor Kibuloy tsaka yung iba pang kasama, authorize sila to break the law. Gago, mali yun. Kaya may PNP pa tayo. That's why, para sa akin, nag-vlog ako, tinetrace ko kung ano yung mali. Ang sa akin talaga, for one, I am, kumbaga I would rather na ang taong bayan mag-call na lang tayo na isara na lang ang PNP. I-disband na lang yung PNP. Palitan na lang natin ang PNP. Kasi mula't-mula pa, may problema na yan eh. Dati yung PC, in-rate yung PNP law. Dati yung PC, problema yung PC. Sana yung mga kasamahan nitong si Kapitan Dado, magsalita na rin ho, no? Yun ang hinihintay ho talaga natin na meron na talagang tumayo yung mga nasa military. Kasi kung mga ano lang ho, kung mga ordinaryong mamamayan lang ho ang tatayo dito sa mga kabalbalan ng administrasyon na to, nitong PNP na to, ang dating ho hindi ho nila rinirespeto. Wala ho silang rinirespeto kung sino pa man. Nung panahon ni Marcos Sr., sila nag-implement ng martial law. Hindi lahat masama pero maraming masama.
sa maraming masamang damo na naging cause ng mga rebelde. Ang dami, dumami rebelde. Inabuse nila yung power. And it was under Fidel Ramos, yung at that time, as chief PC. Tapos binago, PNP law, Philippine National Police, Civilian in Nature, tinransfer lang. Kaya from PC naging PNP. Nung ko pa sinasabi yan, doon sa mga boss ko, magiging problema yan, sir, kasi binago nyo lang yung pangalan. Yung ugali, nandyan. Nandyan pa rin yung ugali. Mapag ano pa rin sa tao. Yung ano ba, Panggipit. masama pa rin. So yun, overtime, kita nyo, carried over. Kaya ngayon, ang problema natin, PNP, saan galing yung mga drug sindikato? O di PNP rin. Sino yung Grabe. cuddler na mga kriminal? PNP rin. Sino yung Grabe. mga guns for hire, mga rape, magnanakaw? Panay PNP, di ba? So, meron tayong isang organization na imbis na ikatuwa ng taong bayan, ay ikinasasama ng taong bayan, yung puso, yung ano natin, it shouldn't be that way. Binabayaran ng taong bayan ng isang organisasyon at yung 200,000 members niyan para makatulog tayo ng maayos para na ma-implement ang batas properly. At para yung mga civil liberties natin, ma-enjoy natin. It's working the other way around. Correct. Ang PNP pa nagiging cause ng ganito. Kaya nga mali. Kinakailangan, ano na lang natin. Itigil muna natin to, isara natin yung PNP, ano natin. Merong mababait dyan, hindi sila dapat madamay. Kaya i-reprocess natin siya. Kung sino matitino sila maiwan. At yung mga 2,000 na involved dyan sa KOJC, para sa akin in my book, lahat yan tanggalin ko sa serbisyo kung ako masunod. Lahat yan tanggal sa serbisyo without benefits, without pension. Lahat sila. Kasi Ako, sangayon ako doon, natanggalin lahat ng mga 2,000 na PNP personnel. Kasi, kinonsinti ho nila yung mali. Alam na man ho nila na mali. Pagkatapos ng search warrant, dapat umalis. Hindi okupayin yung lugar. It doesn't matter gaano kalaki yan, hindi pa sila tapos. Bakit di nyo tapusin? 2,000 katao kayo. Ang ginagawa daw ho nila, nagpapabalik-balik. Tapos na to, babalikan na naman ng ibang grupo, babalikan na naman. Para ho silang naglolokohan. Bottom line, gusto ho nilang okupahin yung kingdom. Yun ho yun, mga kababayan. hindi pwedeng sabi sumusunod lang sila sa utos. Hindi pwede. Hindi Paano ko- kang magkaroon tayo ng polis na hindi alam kung anong tama at mali? Di baril yung mga yan Dapat ang mga polis natin as a standard, alam kaagad kung ano yung tama at mali. Hindi pwede yung susunod sila sa isang mali, gagawa sila ng isang mali, mapapahamak tayo sa ganon. Kaya nga, something is wrong with our PNP as a whole. Kung yan, tinotolerate nila yung ginagawa na yan, something is wrong with the organization. Kaya nga, we have to revisit yung organization na yan as a whole. Because mali. Hindi, nawawala yung respeto ng taong bayan, nawawala yung tiwala ng taong bayan. Kasi it's a public service to serve and protect. Ano ginagawa nila? Nakamatay sila ng mga taong walang armas, ng mga taong nananahimik. Dahil lang sa gusto nilang pasukin yan, trip lang nila. Dahil sa meron silang sinusundan. Private army na sila ngayon. Putragis sa mga yan. Grabe. Sorry sa salita. Back to you. Pero Kapitan Dado, naku po, hanggang sa mga oras po na to, nagsiserve pa din po sila ng search. Ang lakas ng loob ng pulis nung tinanong ko kung ano yung gusto nilang mangyari. Nagkakandak lang daw sila ng search, pero wala naman silang search warrant. Yun ang talagang hindi ko maintindihan. Nakakapanlumo dahil yung mga pulis na dapat nagpapatupad ng batas, tila mo hindi alam yung batas. Kaya nga Correct. dapat matanggal lahat sa serbisyo yung mga yan. Kasi nga, 2,000 yan, they took a stand there. Timbangin lang what is right and wrong. Isa, sumunod ka sa isang order na alanganin. Illegal. O isa, sumunod ka sa tama. Na yung taong bayan, protektado mo. Yung rights niya. Guaranteed by the Constitution. Pili lang sila. Dito sila pumupunta. Dapat tanggalin sa serbisyo yan. Because there's no point na tayo, na taong bayan, susweldohan yung mga ganyang klaseng tao na hindi man lang alam kung ano yung tama at mali.
binibigyan natin ng baril, ang gaganda ng uniforme nila, ang gaganda ng issue nila, tapos noon, magiging problema natin yung mga ganyang klaseng tao na hindi man lang alam kung ano yung tamang gagawin. Kaya nga dapat hindi na sila tumagal sa serbisyo. Now, there are legal remedies. I'm sure, haba lang ng weekend, ganyan talaga yan, diskarte yan, para hindi makareact agad. And before they know it, ang gusto nila kasi palabasin dyan, mahuli nila yung mga tao, sila pastor. Ngayon, kung sakasakali pumasok yung weekday, makaka-file ng remedy. Yung demanda lahat yan. Dapat gano'n ang mangyari. And demand na matanggal sila sa serbisyo. Na Correct. hindi sila tatanggap ng pensyon. Dapat gano'n yung pleading sa korte. Mali yung ginagawa talaga eh. Saka nakakita, nagse-search sila, walang search warrant. Tapos yung kanilang arrest buwisit talaga yan. Nakakainit ang dugo talaga eh. Ngayon tayo, hindi pwedeng sabihin lang na na wala tayong magagawa. No, marami tayong magagawa. We demand na kung ano yung tama, doon tayo. Hindi pwedeng umiral yung mga ganyang kagaguhan. Kasi pagka yan, pinayagan natin ang pinayagan, yung mga ganyan kagaya ni Torre, kagaya ng mga polis dyan, ay wala. Hindi tama yan. Sabi ko nga sa vlog ko kung akong natsyempohan ako ng mga yan, na ako ang commander dyan sa Task Force Davao, if I'm in the service and I'm a colonel, I'm the head of Task Force Davao, didisarmahan ko lahat yan Para lang pakita na mali sila Didisarmahan ko lahat sila. Huhulihin ko lahat yan. Yun ho talaga dapat ginawa no? Kasi yung ginawa ho nitong mga pulis na to, talagang pang-aabuso ho, panggigipit at inimplement ho nila ito ng holiday, no? Para mula Friday hanggang Monday, kasi Monday yata wala pa rin pasok mahihirapan ho itong mga nasa KOJC. Pero ganun din, kita nyo naman ho, yung mga KOJC, merong pagkain, nasa lugar nila, nakakatulog. Kawawa ho dito, alam nyo kung sino? Yung mga kapulisan natin, yun ho kawawa. Yung mga kapulisan natin na dapat pumuprotekta sa atin, na sila naman ho ngayon ang nanggigipit sa atin. Ano bang ginagawa nila? Tama ba yung ginagawa nila? They're supposed to protect the people. They're supposed to uphold the law. And in fact, they're the ones violating the law. And the court later on will prove that, will tell that. Pahiya ang organization. At pagka kunyari ang korte natin nag-decide na mali ang ginawa nila, the people there in KOJC should demand whatever that can be demanded out of this. Mag-class suit sila. Yung organization na yan, dapat yan, kung isare. Kasi mali. Pinagpapagamit na private army. I'm sorry sa mga kabaro, mga ka-PNP, no? Sorry sa inyo, no? Pero mali nag-step over kayo sa mga taong bayan. Nag-step over kayo doon sa mali. Sipin nyo, Kingdom of Jesus Christ, yung inatake ninyo. That makes you what? Putya, pinasok ninyo, nakamatay kayo. You trampled on the private property of a religious organization. Nananahimik yung mga tao, tineterrorize ninyo yung mga tao, nakaarmado kayo. Meron pang nakita doon na naka-special forces na Amerikano. Anong klase yun? Ay, maling-mali yung diskarte ninyo, overkill. 2,000 mahigit, 3,000 pa. Ano yun? Masyado kayong sobra sa, wala na kayo sa hulog. Kaya nga, I am hoping that you will all be put into ng trial. Kayo, you will have your day in court ba? At hindi nyo na, ang problema dyan, hindi nyo na may babalik yung yung buhay nung namatay Hindi na may babalik yung tao na, kunyari, masurvive niya yung heart attack niya. O paano, kung baldado na yung tao habang buhay. Speaking of yung inatake ho sa puso, balita ho natin sa mainstream media, dina-downplay ho yung pagkasawi noong miyembro ng KOJC Kesyo na atake daw siya sa puso dahil sa pagod, no? Ibang klase ho silang mag-spin ng nangyayari ngayong mga panahon. Napakawalang yan ang ginawa ng mga PNP natin. Kaya hindi dapat palakpasin ng taong bayan. Hindi dapat palakpasin yan. Because it's already yung institution na corrupt na ng gusto. Yung institution na baboy ng gusto.
At kung sino man ang nasa ibabaw niyan, kung yung Chief PNP o yung DILG o yung mismong presidente ng Pilipinas, you should answer to the Filipino people. Hindi tama yung ginagawa na yan. And the Filipino people, huwag kayong natatakot na babasa-basahin lang kayo ng polis. Yang mga polis tao din yan. Binigyan lang natin ng armas, pinusweldohan lang natin sila. Kaya huwag kayong natatakot sa mga yan. You stand up for your right. It is our right. Yun ang dapat. Hindi kayo natatakot. Back to you. Ramdam ko yung galit nitong si itong si Kapitan Dado, ibang klase no. Kap, kung ikukumpara natin ang PNP sa AFP, pag may ganitong mga operasyon, sa training po ninyo sa Philippine Military Academy, anong paninimbang ninyo, sir? Pag nakita ninyo na ang target ay isang mapayapang religious organization, tapos ang hinuhuli, wala pong bahid ng karahasan at isa pong alagad ng Diyos, at ang dala at ang armas ay mga salita ng Ama. Pipilitin kong makuha sa diplomasya. Kakusapin ko mismo, gagamitin ko lahat ng aking kung general ako, gagamitin ko lahat, kahit na colonel lang ako, kahit major lang ako, kahit kapitan lang ako There's a way of doing it properly. Hindi yung ganyan kastupiduhan yung ginawa ni Torre. I'm sorry, Grabe. Torre I'm sorry, General Torre. Yung kung nakikinig ka, yung ginawa mo, kagaguhan. It shows na meron kang ina-aspire na rangko It shows na yung buong organization na dinala mo sa alanganin. Grabe, galit na galit ho itong si Kapitan Dado. Ano ba yan? Ito kasing si Torre, gusto maging chief PNP No, gusto niyang palitan itong si Marbil. Pagka yung mama na yan, naging chief PNP, naku po, pagpapatuloy ho niya yung mga kabalbalan nitong si Marbil. There's a way of doing it. Kung ako nasa pwesto mo, kakusapin ko lang ng pwedeng kausapin ng malumanay. Para lang kakusapin ko lahat ng politiko na pwedeng pagkatiwalaan ni Pastor Kibuloy para mabigyan siya ng safe conduct. Kung ayaw lumabas, wala kang magawa. Habulin mo ng habulin. Pero yung hindi ganyan style na you will implement yung batas na gusto niyo implement and then you will trample on the rights of the other members ng KOJC. Hindi tama yon. Correct. Hindi tama yon. Kaya nga, yung ganyan, hindi mo dapat i-violate yung batas mismo na dapat ikaw nagpo-protect nag-i-implement Hindi pwedeng rason yon na yung batas ninyo yung hahabulin mo isang tao hindi pa nga criminal yung tao Si Bantag, ba't hindi nyo huliin ng ganon? Ganon din karami. Correct. O ba't hindi nyo huliin? Ang daming criminal na convicted. Hindi nyo hulihin. Hindi nyo grabe kayo. Yung ginawa ng PNP. Na magpapashow force kayo. Alam nyo, yung ginagawa ng PNP, parang pinapakita pa na na nananakot. Kasi pagka kayo, nagpatakot kayo, taong bayan, Ayun. wala yan, tuloy-tuloy yan. Kasi nakikita nila, takot ang taong bayan. Natatakot sa atin. So, magsigi-sigi yan. We have to draw the line. We have to draw the line na alin ba ang tama dito at hindi. Kasi sigurado ako dyan, kitang-kita naman sa mga video na yung ibang polis dyan, kinahihiya yung ginagawa nila. Nakayuko, naka-defensive na gano'n, nakayukong ganyan. Umiiwas sa camera, hiyang-hiya sa sarili nila. Kung pwede nga lang pero hindi dahilan yung inuutusan lang sila. Ano kayo, pera-pera? Dahil lang sa sweldo ninyo, takot kayo mawala sa trabaho, gagawa na kayo ng kalukuhan. Hindi ganon. Sa akin nga yan, pagka nakita kong mali yung order, sasabihin ko, sir, mali yung order mo. Pagka ipipilit pa rin, sorry sir, maghanap kayo ng gagaguhin ninyo. Maghanap kayo ng lulukuhin nyo. I quit my post. Maghanap kayo ng ibang gagaguhin. And kung sakasakali, I'll go out sa media at sinasabi ko na ganito yung order. Hindi, namamayagpag ang mga demonyo Namamayagpag yung mga mali, kamalian. At na-empower sila. Kung ang taong Yung mga nagkokomento sa mga post kaugnay dito sa issue na to, kung masaya kayo sa nangyayari na to, hihintayin nyo pang mapunta sa lugar nyo, sa Luzon o sa Visayas, lahat ng mga kabalintunahang ginagawa ng PNP ngayon. Kasi wala na ho silang batas na sinusunod. Anong gagawin nyo? Mag-iiyak kayo pagka kayo ng ginagawa ng ganun ng PNP? Naku po, yari na, tapos na ho.